no? Aba, parang humihingi ng backup, parang naghahanap na ng backup. Ano mga bossing, mukhang gustong kumapit sa matatag. Oh, Rodi, si dating Pangulong Duterte mga bossing, mukhang gusto yata utuin si Chavit Singson kung sakali natatakbo ng senador mga kababayan. Bakit to? Siguro nararamdaman niya, no, na malakas ang kapit at matibay itong si Chavit Singson, no? Which is, alam naman po natin mga bossing, talagang matibay yan. Talagang ano yan, iba yan. Bakal yan mga kababayan. Ano? Bakit po kaya ginagawa ng dating Pangulo to? Sa tingin mo, Ma'am Chris Rose, bakit ginagawa ng dating Pangulo na kumbaga parang gustong utuin si Chavit Singson no? Bakit kaya? Hindi kaya dahil po mga kababayan, ramdam nila talaga na nag-aalangan na sila sa kanilang posisyon ngayon. Ramdam na po yata talaga nila mga kababayan na pahina na sila ng pahina at mukhang may kalalagyan sila. Mga bossing, kaya naman, ayan, nagtatawag o naghahanap ng matibay na backup ang dating Pangulo. Pero po mga kababayan, sa nakikita ko po dito, kahit na ipinarating yan, syempre kapag ka nasa balita ako, mga kababayan, mga boss chief amo sir, pag nasa balita po hindi po pwedeng hindi makakarating kay Manong Chavit yan. Di ho ba? Kumbaga parang, ito binalita ko na, sa balita ko na sinabi, kailangan mag-response ka dito o kailangan malaman ko kung ano ang sagot mo. Tingin ko ho, mga kababayan, hindi ho papauto si Chavit sa ganyan. No? Sir Tony Ninobla, gandang umaga Boss Mark at sa lahat ng supporters at loyalista watching from Japan. Abulakay, shout out sa iyo. Ako, naniniwala hindi magpapaputo si Manong Chavit sa mga ganyan-ganyan. Lalo ho, mga kababayan, matalino yung tao na yan No? Matalino yung tao na yan. Hindi po basta-basta, lalo na pag nalaman ni Manong Chavit kung ano yung nangyayari sa kanila. Kung ano yung mga ginagawa ho nila. Yung mga mautog pa lang po nila, mga kababayan. Hindi ho basta-basta kakagat yan. Kung tumakbo man bilang senador, si Chavit Singson, hindi natin ho alam kung mananalo. Mga kababayan, kung manalo, subalit hindi naman sila binakapan, wala din ho. Mga kababayan. Pero yung, kumbaga yung pag-back up, back-upan daw, naku po, ni dating Pangulong Duterte, malalagay pa sa alanganin yung kandidatura nito No? Kung sakali na tumakbo bilang senator, no? Si Chavit Singson, tapos nalaman ng taong bayan, ano yan, ang nasa likod niyan dating Pangulong Duterte. May suporta niyan ang dating Pangulong Duterte. Malalagay pa ho sa alanganin yung kandidatura, mga kababayan. Bakit ho? Ramdam at alam ng taong bayan kung ano mangyayari kapag ka nandiyan po, no? Si dating Pangulong Duterte. Na naubos na din po ang pasensya ng taong bayan sa kanila. Lalo po hanggang ngayon patuloy pa din mga kababayan patuloy pa din po yung kanilang paninira sa ating gobyerno. Patuloy pa din po yung kung ano-anong mga issue nila sa ating Pangulo. Hindi na yata matatapos yan hanggat hindi nila nakukuha yung posisyon o yung pwesto na gusto nilang maibalik sa kanila. Mga bossing. No? Ratchada, shoutout sa iyo. Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Tama po ba ang sinasabi ni Mark Ramos na kapag ka binakapan ng dating Pangulo, kung sakali man na tumakbo si Manong Chavit bilang senador, kapag ka nakulayan ng apelidong Duterte o pag nakulayan o nalaman ng taong bayan na siya ay sinusuportahan o sila ay nagsusuportahan PRRD at Manong Chavit, ano sa tingin ninyo ang kapupuntahan ng kandidatura? Mananalo, matatalo? I-comment nyo dyan po sa ating comment section, mga kababayan. Diba? Sabi ni Carmelita Brillantes, maraming pera si Chavit, di niya kailangan ang mga Duterte.
Puwede, oo, totoo. Talagang makita mo, meron pa nga yang BMW na ano, mga boss, oh, gawaan ng sasakyan, 'di ba? Merong BMW na gawaan ng sasakyan yan. Hindi po yung BMW na German car, pero yung BMW niya, Baluarte Motor Works, ayun. Kung naaalala niyo ho mga kababayan, kanya yung napakalaking parang kulay itim na talagang akala mo, pang ano, pang digmaan na sasakyan. Doon kung hindi ako nagkakamali EDSA yun. Oh, nahuli, 'di ba? Nahuli kasi dumaan dun sa bus lane, which is si Manong Chabit naman ang ginawa niya, tama lang ang ginawa nung enforcer. Pagkatapos po nito may parang kung hindi ako nagkakamali 100,000 yung binigay pa doon sa enforcer na nakahuli. Sabi ni Valentino, kasunkad o kiss of death. Yan ho ang mangyayari mga kababayan, sa mga kandidato ho na magkakaroon ng bahid at malalaman, no, ng taong bayan na sinusuportahan po ni PRRD o ng mga Duterte. Sabi ni Sir Tony Ninobla, campaigner na number 1 ni PBBM yang si Chabit at madalas paggamit yung kanyang helicopter sa campaign. Ilocano yun at kay PBBM ang suporta niya. Si Manong Chabit. O, correct ho. Halos magkalapit lang ho yan, mga kababayan, ha? Magkalapit lang ho ang lugar niyan. Nag-alok pa si Chabit kay Yulo ng 5 million. O, siguro ho, mga bossing, nararamdaman ng dating Pangulo, malakas tong si Chabit. No? Pag ito nakaposisyon, maliligtas ako, maliligtas yung mga kasama ko, at kung sino pa. Doon sa bangka nila, wala ho palubog ho ang bangka nila, mga kababayan. Paubos ho sila. Ito nga ho, isa sa topic natin, si Roque kakasuhan ho. Kakasuhan na, no? Mamaya po pag-uusapan natin 'yan, mga kababayan. Kaya po, nako, malabo na mauto ng dating Pangulong Duterte itong si Manong Chabit, mga kababayan. Speaking of, may nag-ano dito may nagkomento dito no? Sabi niya, madaming pera si Chabit Singson, no? Si Manong Chabit Singson, hindi niya kailangan ang mga Duterte. Mga kababayan, sa pangalawa ho natin topic, mukha hong nag-iingay ang dating Pangulong Duterte, no? Kung matatandaan niyo po, ipinris yung mga kaperahan